Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Department of Energy, iginiit na dapat masusing pag-aralan ang pag-aali sa system loss charges sa kuryente. Iba't ibang panukala ukol dito, inihain na sa Senado at Kamara. Senator Jinggoy Estrada, naghain ng petition for bail habang nililitis sa kasong plunder. Dating Congressman Mike Defensor at isa pang kapwa-akusado sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta, humirit din na pansamantalang makalaya sa Sandigan Bayan. Drainage system sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila, ininspeksyon. DPWH Secretary Vince Dizon, napamura naman sa nakatenggang dike project sa Davao City. Sa MBC TV correspondents, 76 anyos na lola, patay ng batuhin umano ng kapitbahay sa ulo sa Umingan, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, LeBron James isusuot ang number 23 jersey sa Philadelphia 76ers. At sa showbiz spotted, SB19 nagpasiklab sa Grammy Museum bago ang kanilang Lollapalooza performance. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pinayagan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Sa gitna ito ng pag-aproba ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang records ng mag-asawa na may kaugnayan sa unexplained wealth sa articles of impeachment. Una sa balita, si Milky Rigunan. Nagbigay na ng approval si Pangulong Bongbong Marcos para isumite ng Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court ang mga bank at tax documents na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Mr. nitong si Attorney Manasseh Carpio. Ito ang kinumpirma ni House Prosecutor Terry Ridon at inaasahan na agad na isusumite ngayong araw ng BIR ang mga dokumento sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ngayon ang deadline ng BIR at AMLAC, kaya dapat silang sumunod at isumite ngayong araw sa Senado. Sa bank documents at tax records, sinabi ni Ridon na pinag-uusapan dito ay 6.7 billion pesos na total transactions at 4.4 billion pesos na mga inflow. Dahil dito, tinawag ni Ridon na lumiliit na anya ang mundo ni VP Sara dahil lahat ng mga dokumento isusumite sa Senate Impeachment Court. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day.
No, so Kung pagbabatayan ng mga bank records at tax documents, naniniwala rin si Redon na lalong mapagtitibay ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente sa paglilitis sa Article 1 o confidential funds. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi agad-agad maaalis ang system loss sa mga bill ng kuryente sa kabila ng nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ito sa pasani ng mga consumer. Ayon sa DOE, kailangan itong masusing pag-aralan dahil sa pangamba na hindi nito kayang saluhin lahat ng mga nasa distribution utility gaya ng Meralco. Ang buong detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Malabo pa ang direkta ng walang babayarang system loss sa mga consumer sa gitna ng nais ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin na ito sa bawat Meralco bill. Ayon kay Dr. Rowena Guevara, Undersecretary ng Department of Energy o DOE, hindi ito agad-agad may bababa sa 0 peso pero maaaring masingil muna sa pinakamababang halaga. So ngayon, yung pagbaba ng systems loss, ang pwedeng style kasi dyan is magsiset si ERC ng cap. Sabi ko nga sa iyo kanina, pag lumagpas ka sa cap, sagot yan nung electric cooperative o nung distribution utility sa kanyang kita niya kukunin yun. So, habang binababa ng ERC niya ang systems loss, mas malaki yung magiging bayarin noong kooperatiba o noong distribution utility. Giit din ni Guevara na kailangan pambalansin ng nais ng Pangulo dahil pangamba nito na hindi na rin kumita ang mga distribution utility gaya ng Meralco kung sasaluhin nito ang buong system loss. Pero siyempre may paghahanda. Kung mataas masyado yung systems loss niya, tapos bigla mo sinabi, hindi mo pwedeng i-charge yan sa consumer. Ngayon na, baka magsara yung cooperative natin o yung ating distribution utility. So, kailangan nating planuhin at plansahin talaga yan. At kailangan talaga may change sa batas natin. Una rito, nagtanong na rin ang Chief Executive Officer o CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan kung ito itatanggalin ay sino magbabayad ng system loss na umabot sa bilyon-bilyong piso. Aniya masyadong malaki upang saluhin ito ng mga nasa electric power industry. Ang system loss ang tawag sa mga nawawalang kuryente na dumadaloy sa mga kabayan ng mga building at maging ang mga nawawalang kuryente dulot ng mga illegal na jumper o illegal connection. Katunayan ng system loss ay katumbas ng 5% sa kabuang halaga ng kuryente ng mga consumer na siyang mababawas kung tuluyan ito may papatupad. Sa payag naman ng Philippine Rural Electric Cooperative Association, bagaman suportado nila ang atas ng Pangulo, ay ginita dapat ito ay patas at hindi maging cost transfer para sa mga kooperatiba na saluhin na pagtanggal ng system loss. Git ito sa mga mambabatas, isama sa mga tax exemption mechanism ang makabila sa power value chain upang masiguro na lahat ay mabebenepisyuhan. Samantala kasabay ng utos ng Pangulo, marami ng mambabatas na naghain ng kani-kanilang panukala upang tanggalin ang system loss. Una rito si Senate President Win Gatchalian sa kanyang Senate Bill 2350 na naisalisin ang buong system loss sa babayarang bill ng kuryente ng mga consumer. Habang sa Senate Bill 2343 ni Senator J.V. Ercito, kabila sa nais nitong tanggalin ay ang buwis ng mga nasa electricity supply chain upang pababain ang kabuang halaga ng bill ng kuryente. Sa posisyon ng Kamara, ayon kay House Speaker Bogie D. III, ay prioridad nilang talakay ng mga panukala na nakatugos sa system loss bilang pagtalima sa nais ng Pangulo. Sinabi na rin ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo at Majority Leader Sandro Marcos na target ang Kamara aprobahan ang mga nakalinyang tax relief measures sa darating na taong 2027. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagharap ng petisyon si Senator Jinggoy Estrada na humihiling na payagan siyang makapaglagak ng piyansa kaugnay sa kanyang kinakaharap na kasong plunder sa Sandigan Bayan. Ginawa ng mambabatas ang hakbang 2 araw matapos ibasura ng anti-graft court ang kanyang mosyon na itakda ang halaga ng bail para sa nabanggit na kaso. Ayon sa Sandigan Bayan, ang tinutukoy na kahilingan ay premature hanggat walang nakapending na petition for bail. Kaya naman nagsumite ng petisyon si Estrada para hingin ang pansamantalang paglaya o temporary liberty habang nililitis ang demanda. Sa isang statement, ipinahayag ng mga abogado ng senador na walang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang kanilang kliyente ay nagkamal ng mahigit 573 milyong piso sa flood control projects. Samantala, sa hiwalay naman na petisyon, naghain din ng petition
for bail si dating Congressman Mike Defensor at isa pang kapwa akusado sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Kapwa ay giniti defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu na nakabase lang sa probable cause ang arrest warrants laban sa kanila. Wala rin umanong matibay na ebidensya na nagbigay sila ng campaign donations o nagkaroon ng sabwatan upang makapagkamal ng 75 billion piso na ill-gotten wealth. Kahapon ipinagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte kung saan tinalakay ang Article 1 o ang usapin ng confidential funds. Sumentro sa paglilitis ang umano'y mga unusual na cash encashments ng Office of the Vice President o OVP ng daang-daang milyong piso. Ang mga naging kaganapan tinutukan ni Arnold Herrera. Dalawang dating bank managers ng Land Bank ang humarap bilang testigo para buksan ang article of impeachment na tumatalakay sa maanumalyang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dito, hinimay ang pinagkaiba ng unusual sa suspicious transactions. Kung may dalawang kandidato para sa word of the day sa impeachment trial kahapon, paniguradong pasok dito ang unusual o kakaiba at suspicious o kahina-hinala. Dito sumento ang mga testimonya ng dalawang ex-branch land bank managers na sina Violeta Constantino at Nenita Campuzano. Sa pagsalang ni Constantino sa witness stand, idinetalya nito ang sistema kung paano na-encash kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, ang 4 na bugso ng 125 million pesos na confidential funds noong December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, at July 13, 2023, at isinilid sa malalaking gym bags. After po ma-receive sa cheque po, yung payment received, nire-release na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali 125 packs po yun. 125 packs. Ang mga testimonya ni Constantino hindi na isinalang sa cross-examination ng depensa pero siniyasat ng Senator Judges. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Mukha hindi mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Sa pagsusuri ni na Senator Judges Risa Ontiveros at Alan Peter Cayetano, parehong inilutang na bagaman unusual ang laki na halagang ipina-encash ng OVP. Hindi ito kinakitaan ng irregularidad dahil duman ito sa proseso. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Kinwestiyon naman ni Senator George Amy Marcos ang umano'y pabago-bagong testimonya ni Constantino nang una itong ipinatawag sa House Justice Committee. Nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos nun, medyo may leading question si Congresswoman nun eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. Sa pag-upo ni Campuzano sa witness stand, ibinahagi rin nito ang kahalintulad ng proseso ng encashment ng pondo ng DepEd. Alinsunod sa abiso ni Sonia De Leon, Chief Admin ng Cash Division ng DepEd. Kaiba sa pahayag ni Constantino, ang 3 bugso ng 37.5 million pesos na confidential funds sa in-encash umano ng nagpakilalang payee ng DepEd na si Mr. Edward Fajarda ay isinilid sa 2 malalaking bag mula sa backroom ng bangko. Kapag po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajarda sa backroom. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment. At mula sa backroom ng bangko, sa fire exit na umano lumabas si Fajarda,
Bagay na nilinaw ni Defense Counsel Attorney Michael Powa na konektado rin naman anya sa compound ng DepEd. Bahagya ring ginisa ni Senator Judge Raffy Tulfo si Campuzano kaugnay ng kawalan ng dokumento ni Fajardo bilang valid payee o recipient ng pera. Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajardo at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Di naman. Yes, sir. Wow. Si Senator George Bam Aquino humingi naman ng paglilinaw sa pinagkaiba ng unusual sa suspicious transactions. Unusual meaning, kakaiba lang yung transaction, pero not necessarily suspicious. Okay. Samantala sa kanilang press conference, sinabi ni Congressman Zia Alonto Adyong na malinaw ang anomalya sa confidential funds ng BICE, lalo't ang nature anya ng pondong ito ay taliwas sa naging patterns ng encashment. Hindi naman isinantabi ng prosekusyon ang posibilidad na iharap ang nagpakilalang bagman ng BICE na si Ramil Madriaga matapos makitaan ng bahagyang pagtutugma ang testimonya niya noon sa testimonya ni Constantino. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumipensa naman ang ilang senador sa pagbibigay ng committee chairmanships kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta na parehong nakakulong ngayon. Anila bahagi ito ng patakaran ng Senado at upang matiyak ang sweldo ng kanilang mga empleyado. Ang buong detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Bahagi na ng patakaran sa Senado na lahat ng senador ay nabibigyan ng committee chairmanship anuman ang kanilang katayuan sa ngayon. Itong binigyang din ni Senador Vicente Tito Soto III matapos mabigyan ng committee chairmanship sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta at sila nakakulong sa kasong plunder. Ibinigay kay Estrada ang chairmanship ng Committee on Electoral Reforms na dating hawak ni Soto dahil siya naman na ang chairman ng Public Works Committee, habang si Marcoleta ay chairman ng Committee on Tourism. Paliwanag ni Soto, kailangan ng committee ng mga senador dahil doon manggagaling ang sweldo ng kanilang mga empleyado. Patakaran sa Senado yun na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that that is the budget of the committee is where the employees of the senator grows their salaries. Sa panig ni Senate President Sherwin Gatchalian, nakakulong man sina Estrada at Marcoleta ay senador pa rin sila. Hindi man nila magampanan ang kanilang tungkulin bilang chairman ng committee, ay ang vice chairman ang pansamantalang magpapatakbo nito. Well, senator pa rin siya, no? And somebody should member siya ng minority. So lahat ng member ng minority mabibigyan ng committee. But may vice chairman naman who runs the committee. So in that sense, para tumakbo yung committee, yung vice chair ang magpapatakbo ng committee. Hindi rin maaksyonan ngayon ang kahilingan na sila'y makapag-participate sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala ito sa kasalukuyang rules on impeachment. Una nito hiniling ng minorya sa Senado na payagan sina Estrada at Marcoleta na makiisa sa impeachment proceedings kahit via Zoom dahil hindi pa man sila nahahatulan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang ilang araw na pag-ulan, Sunny Puersang ininspeksyon ni Manila City Mayor Isko Moreno at Public Works Secretary Vince Dizon ang drainage system sa kahabaan ng Espanya sa Maynila, kung saan magkakaroon ito ng upgrade construction. Habang sa Davao City, dismayado ang kalihim sa natuklasang nakatenggam proyekto na makakatulong sana sa mga residenteng malapit sa ilog. Magbabalita si Tina Nolasco. Napamura sa labis na pagkadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon nang personal na makita ang hindi itinuloy na pagpapataas ng dike sa Talomo River sa Barangay Bangkal, Davao City. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim sa lugar, tumambad ang hindi tapos na 7 taon anyang natenga o mula pa 2019. Git ni Dizon, kung natapos lang sana ang proyekto, mapoproteksyonan ang mga residente na nakatira sa lugar at hindi nasira ang kanilang mga bahay
Pasay. Bunsod nito, agarang ipinag-utos ng kalihim ang dredging ng Talomo River at upang mapalaki ang kapasidad nitong tumanggap ng tubig mula sa upstream areas ng Davao City. Putang ina, 7 taon yung hindi ginawa to. Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Putang ina talaga. Kitang-kita mo, mataas doon. Dito mababa. Eh, ba't hindi pa pinantayan nga to? Anak mo. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dugtong na yan, hindi magkakaganito eh. Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Samantala, dito naman sa Maynila, sanib puwersang ininspeksyon ng kalihim ngayong umaga kasama si Manila Mayor Isko Moreno ang drainage project sa Espanya Boulevard. Sa nasabing inspeksyon, inanunsyo ng kalihim ang pag-asaayos sa 4 na cross drain sa nasabing lugar. Ayon kay Dizon, taong 1950 pa, huling na-upgrade ang sistema ng drainage sa Espanya. Bagamat nagkaroon ng maliliit na pag-asaayos noong mga nakaraang taon, hindi pa ito na-upgrade. Kabilang sa mga gagawin ang flood retention basin sa bahagi ng Earnshaw Street, pagtataas ng ilang mababang bahagi ng Espanya Boulevard at pagkonekta sa drainage system o mga estero. Yung priority muna natin, yung 4 na gagawin natin cross drain. Kasi yun ang pinakamabilis na kahit papano, according sa mga eksperto natin, maiibsan yung baha sa Espanya. Kasi, kailangan mapabilis natin mapababa yung tubig papunta sa mga estero at saka sa mga pumping station natin. Bunsod nito, nag-abiso na ang opisyal sa mga motorista at commuter ukol sa posibleng mabigat na daloy ng trapiko at abala na maidudulot ng proyekto mula Setyembre na posibleng abutin anya ng hanggang holiday rush. Pag-itiyak naman ni Dizon, hindi aabutin ng 1 taon ang konstruksyon dahil gagawin ng 24/7 ang pag-upgrade sa mga cross-drain. Para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, bagong kabanata ang sisimulan ni LeBron James sa NBA matapos opisyal na pumirma para maglaro sa Philadelphia 76ers para sa susunod na season. Magsusot si James ng kanyang pamilyar na number 23 jersey habang sisikaping tulungan ang Sixers na wakasan ang mahigit 4 na dekadang paghihintay sa kampyonato. Magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Opisyal nang inanunsyo ng Philadelphia 76ers ang pagpirma kay NBA all-time leading scorer LeBron James na magsusuot ng number 23 sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanyang karera. Ibinahagi ng Sixers sa kanilang social media ang larawan ng asul na jersey ni James na may numerong 23 kasama ang isang korona bilang pagpupugay sa kanyang bansag na King James. Ayon kay Sixers managing partner Josh Harris, inaasahan nila ang malaking maiambag ni James sa koponan kasama nina Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid at Tyrese Maxey sa hangaring maibalik ang kampyonato sa Philadelphia. Nagpasalamat din si Harris kay James at sa kanyang pamilya sa pagpili sa 76ers at malugod na tinanggapang superstar sa organisasyon. Magugunit ang noong nakaraang Biyernes, inanunsyo ni James ang kanyang paglipat sa Philadelphia kung saan sisikapin niyang maging kauna-unahang manlaro sa NBA na magkampiyon sa 4 na magkakaibang kupunan. Nakapagkampiyon na si James ng 2 beses sa Miami Heat at tig-isa sa Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers. Ang 4-time NBA Most Valuable Player ay gumamit na ng number 23 at number 6 sa kanyang professional career. Ginugol niya ang huling 8 season sa Lakers kung saan pinangunahan niya ang kupunan sa pagkampiyon noong 2020. Ayon kay James, ang paglipat sa Philadelphia ang kanyang last desisyon dahil naniniwala siyang may pagkakataon ng Sixers na muling magkampiyon. Huling nagkampiyon ng Philadelphia 76ers may 43 years na ang nakalipas. Sinabi naman ni Sixers President of Basketball Operations Mike Gansey na isa si LeBron sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA at malaki ang magiging epekto nito para sa organisasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Auditors ng Commission on Audit susunod na sa salang bilang testigo kaugnay ng fund trail at disallowances ng OVP at DepEd. Sa MBC TV Global, 13 na italampatay sa 7.1 magnitude na lindol sa Kumamoto sa Kyushu, Japan. At sa Showbiz Spotted, BTS, bakit nga ba hindi magsusumiti ng entry sa 2027 Grammys? Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Nagsimula ng talakayin sa Senado ang pag-amyenda sa IPIRA Law kaugnay sa nais ng Pangulo na tanggalin ang system loss sa bill ng kuryente. Gate ni Senator Riza Hontiveros, bigo ang naturang batas na pababain ng singil ng kuryente at kailangan na itong repasuhin. Ang mga pinakahuling detalye sa Senado ay babalita live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Miss Kay, pangakong napako ang pangakong pagbaba ng singil sa kuryente dala ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law. Ito ang inihayag ni Senador Riza Hontiveros sa pagdinig ng Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Hontiveros, 25 taon na ang IPIRA Law ngunit hindi nakapaghatid ng murang kuryente sa halip ang Pilipinas ang may pinakamataas ngayon ng singil sa kuryente sa ASEAN. Naawa umano ang senador sa marami sa ating mga kababayan dahil sa kuryente na lamang napupuntang malaking bahagi ng sweldo. Dahil dito ay kailangan mamili ang ating mga kababayan kung ano ang gawing prioridad, kuryente, pagkain, gamot o matrikula. Nagpasalamat ito sa policy direction na inihayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na amyendahan ng IPIRA Law at huwag ipasa sa mga consumers ang systems loss at sa buwis na ipinapataw dito. Narito si Senador Riza Hontiveros. At matapos ang 25 years ng IPIRA, hindi pa rin ito nakapaghatid ng pangakong mas murang kuryente. Yan ang mga bagay na hindi dapat ipinagmamalaki. Dahil habang tumataas ang singil sa kuryente, sa bill na lang napupunta ang sweldo. Dahil sa bill shock, maraming napipilitang mamili kung alin ang uunahin. Kuryente ba? Pagkain? Gamot? O matrikula? Sa panig ni Senador Amy Marcos ay tutuloy ito na gawing shock absorber ang mga electric cooperatives para lang magkaroon ng reforma sa systems loss. Hindi dapat isinasakripisyo ang katatagan ng serbisyo ng mga kooperatiba sa milyon-milyong mga Pilipino. Ayon pa kay Marcos, hindi lamang simpleng singil sa bill sa kuryente ang systems loss, kundi ito ay resulta ng lumang linya, sirang pasilidad na kailangang isaayos. Para sa NBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Nakadakdang humarap bilang testigo ang ilang auditors ng Commission on Audit o COA para sa pagtalakay ng confidential funds sa articles of impeachment. Paniwala ng House Prosecution, mas malilinawan ng publiko sa naging disallowances ng pondo ni VP Sara sa OVP at ng naging kalihim ito ng Department of Education o DepEd. Narito ang report ni Milky Regunan. Mas malilinawan ng publiko sa susunod na impeachment trial ang disallowances o maling paggamit ng 612.5 million pesos ng Office of the Vice President at Department of Education nang pinamumunuan pa ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, haharap sa witness stand sa panig ng prosecution sina Roderick Wamil, former State Auditor ng COA-ICFAO o Intelligence and Confidential Funds Office, at Celine May del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA-ICFAO na sumuri sa pinagastosan ng pondo. Ipatatawag din si Marivic Pareha, ang Direktor ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Sabi ni Luistro, ibaliliwanag ng COA auditors ang milyong-milyong pisong disallowances na nirelease sa mga bogus na pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at iba pang pangalan mula sa Chichirya family. Their presentation will really depend on the exigency of the trial. We have witnessed this during our presentation of article on threat. Nakalista pero may na-withdraw. But there's a possibility also na hindi nakalista but we will be seeking the permission of the court that they be presented. No? So, while we submitted names of witnesses and they form part of the pre-trial order, as to whether they will be presented or not will entirely depend on the progress of the trial. Matatandaan sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19 Congress na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua na tukoy ng COA ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 ay nagastos lamang sa loob ng 11 araw. Para sa NBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, tuluyan ang nalusaw ang binabantayan nating low pressure area o LPA sa loob ng ating PAR as of 8 a.m. kanina. Kasalukuyan namang nasa labas pa ng ating PAR ang isa pang binabantayang LPA na huling namataan sa layong 1,505 kilometers east of Eastern Visayas. Sa ngayon wala pa itong halos paggalaw at direktang epekto sa ating kalupaan. Inaasahang mananatili lamang ito sa karagatan sa ilang mga araw habang mababa rin ang tsansa na maging isang bagyo. Ang mga panandaliang buhos ng ulan naman sa nalalabing bahagi ng bansa ay dulot ng localized thunderstorm, habang easterlies naman ang nakakaapekto sa bahagi ng northern Luzon. Arestado ng isang 21 taong gulang na rider matapos takasan ang nasagasaang 14 na taong gulang na estudyante sa Sampaloc sa lungsod ng Maynila. Kinilala ang suspect na si Dave Aaron Flores de la Cruz, residente ng San Juan City. Sa ulat ng Hit and Run Division ng Manila Police District Police Station 14, naglalakad patawid sa westbound lane ng Legarda Street corner Hoxon Street ang biktimang si Hamar Katubay Miswari, grade 9 student ng V. Mapa High School, nang bigla itong mabangga ng motorsiklong may plate number 756 QFO na minamaneho ng suspect. Sa halip na tulungan ang tumilapon at sugatang biktima, mabilis na tumakas ang rider. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng MPD Police Station 14 ang suspect para sa karagdagang investigasyon. Umalo na sa 13 katao ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring magnitude 7.1 na lindol sa Japan na sinundan ng malakas na pagsabog sa isang mall. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangke. Balita mula sa Japan, umakyat na sa 13 ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring 7.1 magnitude earthquake sa Kumamoto Prefecture matapos sundan ng isang malakas na pagsabog sa isang mall kung saan 3 ang namatay. Makikita rin sa video ang labis na pagkawasak ng gusali mula sa naging epekto ng lindol na ayon naman sa ulat ng fire volunteers, tinatayang nasa 100 kataong na trap sa loob. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad habang iniimbestiga ng sanhi at pinagbulan ng pagsabog. Samantala, balita naman mula sa Greece at France, patay ang 2 bumbero habang tumutulong apulahin ang sumiklab na wildfire sa Greek island ng Crete. Ito'y dahil pa rin sa matinding init o heatwave na nararanasan sa malaking bahagi ng Europa kung saan mas lalo naman lumaki pa ngayon ang sunog sa France. Kasalukuyang nakakaranas ngayon ng hindi bababa sa 40 degrees Celsius na temperatura sa ilang bansa sa rehiyon at patuloy pa rin ang mahigit 3,000 fire at army personnel sa pag-apula ng mga sunog. At sa iba pang balita, muling nagbabala si US President Donald Trump na maglulunsad ang Estados Unidos sa malakas na opensibang militar laban sa Iran matapos ang pagkatake ng Tehran sa ilang US military base sa Jordan, gayon din sa Egypt sa lumalalang tensyon sa Middle East. Matatanda ang una ng inanunsyo ng Amerika at Saudi Arabia na magsasagawa sila ng pag-atake laban naman sa mga militant camp sa Iraq nang dahil naman sa paglabag ng Hezbollah sa napagkasundo ang truce. Kasunod naman ito ay ang malaking epekto sa paggalaw ng presyo ng crudo sa world market kung saan tumaas naman na mahigit 7% ang presyo dahil din sa naturang banta ni Trump sa Iran. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Kelagi ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, umani ng suporta sa ARMY o fans ng global sensation na BTS ang desisyon ng grupo na hindi magsumite ng entry para sa ika-69th na edition ng prestihiyosong Grammy Awards. Ang paliwanag ng BTS tutukan sa report ni Showbiz Angel. Hindi magsusumite ng entry para sa 2027 Grammy Awards ang K-pop megastars na BTS. Kagabi, magkakasunod na naglabas ang iisang pahayag sina RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V at Jungkook tungkol sa kanilang naging desisyon. Ito'y kasunod ng anunsyo ng Recording Academy na nagdagdag sila ng 5 bagong kategorya, kabilang na ang Best Asian Pop Music Performance. Ayon sa OT7, umaasa silang ang musika mismo ang marinig at mahal ng mga tao sa halip na kilalanin at tila magkaroon ng dibisyon batay sa rehiyon o lengguwahe. Nagpasalamat naman sila sa patuloy na suporta ng ARMYs o dedicated fans ng grupo.
Kasunod niyan, naglabas naman ng pahayag ang CEO ng Grammys na si Harvey Mason Jr. At dito, nakasaad na bagamat ikinalulungkot ang naging pasya ng grupo, bilang music creator ay nauunawaan na niya nito at nirerespeto ang desisyon ng BTS. Sa loob ng 13 taong karera ng grupo, 5 beses na itong nakasungkit ng nominasyon sa prestihiyosong award-giving body, ngunit tila naging mailap ang Grammy Trophy. Sa ngayon, abala ang BTS sa kanilang Arirang World Tour, habang nakatakda namang ganapin ang ika-69 na edisyon ng Grammy Awards sa February 7 next year. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports, Alex Ayala, pasok sa Mubadala DC Open Quarterfinals matapos pataubi ng defending champion na si Leila Fernandez. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nasawing isang lola sa Uminga na Pangasinan matapos umunong batuhin sa ulo ng kanyang kapitbahay. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nanawagan ang Nuclear Free Bataan Movement sa pamahalaan na huwag nang ituloy ang anumang planong may kaugnayan sa paggamit ng nuclear energy sa bansa, kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address SONA hinggil sa pagsusulong ng nuclear power. Ayon sa koalisyon, mariin nilang tinututulan ang tinatawag nilang agresibong pagsusulong ng nuclear energy dahil naniniwala silang nagdudulot ito ng malaking panganib sa kaligtasan ng mamamayan at sa kapaligiran. Iginiit ng grupo na dapat ng tuluyang isang tabi ang pamahalaan ang anumang programang may kaugnayan sa nuclear energy. Anila, karapatan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng ligtas na kinabukasan at isang kalikasang pinangangalagaan at iginagalang salip na isulong ang isang teknolohiyang itinuturing nilang mapanganib, banyaga at lipas na. Dagdag pa ng samahan, maraming pag-aaral at dokumentaryo na umano'y nagpapakita ng mga panganib na dulot ng nuclear energy, kaya hindi ito nararapat na suportahan o tangkilikin. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang batang estudyante na hulihan ng isang kalibre 38 na revolver sa loob ng Pulang Bato Elementary School sa bayan ng Almeria, Biliran. Ayon sa ulat ng Almeria Municipal Police Station, nangyaring sa alas 2:50 ng hapon kahapon nang ipagbigay alam ng school principal sa mga pulis na may isang mag-aaral na manoy may dalang baril sa parlan. Agad naman rumesponde mga pulis at kinumpirma ang insidente. Isinoko ng school principal sa otoridad ang isang kalibre 38 na revolver, walang bala na nakumpiska mula sa bata. Matapos ang insidente, agad nakipag-ugnay ng pulisya sa Municipal Social, Welfare and Development Office sa mga barangay official, school principal at mga magulang ng bata. Matapos sinagawang assessment at counseling, ibinalik ang bata sa pangalaga ng kanyang magulang para sa kaukulang diversion proceeding sa linsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Samantala, dinala naman sa Almeria Municipal Police Station na kumpiskang baril para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Nanawagan Biliran Police Provincial Office sa publiko manatiling mapagmatyag at agad iulat sa pinangmalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad upang panatili ang kaligtasan sa mga paralan at komunidad. Para sa MBC Network News, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasawi ang isang 77 anyos na lola matapos sumanong tamaan ng bato sa noo sa Umingan, Pangasinan. Naganap ang insidente pasado alas 10 ng umaga sa bahay ng biktima sa barangay Kalitlitan ng nasabing bayan at base sa paunang investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Major Jimmy Paningbatan, ang biktima ay nasa loob ng kanyang tahanan ng pagsisigawan ng suspek at nang ito'y dumungaw sa bintana, umano'y binato ng suspek na tinamaan sa noo ang biktima na bumagsak at nawala ng malay kaya agad isunugod sa Umingan Community Hospital ng kanyang pamilya. Subalit pasado alas 10
ng gabi tuluyan na itong pumanaw. Ayon sa investigasyon, may dati ng hindi pagkakanawa ng biktima at suspek. Naaresto ang lalaking suspek na ngayon nasa kustodiya ng Umingan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. 8 katao ang naresto habang mahigit 423,000 halaga ng hinihinalang illegal na droga ang nasamsam sa 7 magkakahiwalay na anti-illegal drug operations na isinagawa ng Police Regional Office 11 sa nakalipas na 24 oras. Batay sa accomplishment report sa PR11, isinagawa ang mga operasyon mula alas 6 ng umaga ng Hulyo 29 hanggang alas 5:59 ng umaga Hulyo 30. Sa kabuuan, nakumpiska ng mga otoridad ang 62.2 grams ng hinihinalang shabu at 5.5 grams ng hinihinalang marijuana na may kabuuhang tinatayang halaga na 423,620 pesos. Ayon kay PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, nagpapatuloy ang pinagtimang kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga sa buong Davao Region bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-promote ang 167 na mga police personnel ng Police Regional Office Negros Island Region o PRO-INAIR kung saan sa isinagawang simultaneous O-taking, dunning and pinning of ranks ng bagong promoted na mga PNP personnel sa Camp Alfredo Montelibano Sr. sa Barangay Estefania, lungsod ng Bacolod. Ayon sa record ng PRO-INAIR, tanggap ng promoted ang 18 mga police majors, 4 na mga police captains, 12 mga police lieutenants, 42 mga police chief master sergeants at 5 mga police senior master sergeants, 3 o 20 mga police master sergeants, 34 na mga police staff sergeants at 32 na mga police corporals. Pinangunahan ni PRO-INAIR Director Police Brigadier General Romano Cardino ang nasabing seremonya kung saan kinilala ang nagiging personal o professional competence, dedikasyon at serbisyo ng mga bagong promoted na mga personnel. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 17 bayan na sa 24 municipalities dito sa lalawigan ng Northern Samar ang diniklara ng militar bilang stable internal peace and security condition o ligtas na laban sa NPA. Ang bayan ng Lapinig ng 2nd District ng Northern Samar ang panibagong naideklara. Pangatlong bayan ito ng 2nd District na idineklara bilang stable internal peace and security condition. Nauna na ang deklarasyon ng internal peace and security condition sa mga bayan ng Lawang, San Roque, Alin, San Jose, Rosario, Capul, Biri, San Vicente, Bayan ng Mubon, Mondragon, Lavisares, Victoria, San Isidro, San Antonio, Lope de Vega at Bayan ng Catarman, Northern Samar. Ayon kay Northern Samar Governor Harrison Chuan, ang matagumpay na deklarasyon dahil ito sa whole of the nation approach ng provincial government, local government units, DILG, armed forces at uniform personnel. Ang deklarasyon sa nasabing mga bayan ay dahil sa wala nang namamataan pa na NPA sa lugar at ilang taon nang walang mga natatalang atrocities. Gayunpaman, sa kabila ng deklarasyon, nananatili pa rin ang pagbabantay ng pwersa ng gobyerno sa nasabing mga lugar. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, ipinagpatuloy ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang impressive campaign sa Mubadala at DC Open matapos patumbahin ng defending champion na si Leylah Fernandez ng Canada. Dahil dito nakasiguro na ang Pinoy Pride ng pwesto sa quarterfinals. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja.
Pasok sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Filipina tennis star Alex Iyala matapos talunin ng defending champion na si Leila Fernandez ng Canada noong Miyerkules ng gabi. Matapos dumanahin ng unang set, nakabawi si Iyala mula sa 1-5 na pagkakahuli sa ikalawang set bago tuluyang maiahon ng panalo sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Mabilis na nagtayo si Iyala ng 3-0 advantage sa unang set at muling na-break si Fernandez sa ikawalong laro upang makuha ang set sa loob ng 35 minutes. Sa ikalawang set, nakabawi si Fernandez at nakuha ang 5 sunod-sunod na laro para manguna at 5-1. Ngunit hindi nagpatinag si Iyala at nagwagi sa 4 na magkakasunod na games para makabalik sa laban at maitabla ang set. Nauwi sa tiebreak ang ikalawang set kung saan nagpakita ng matinding composure si Iyala at tinapos ang laro sa pamamagitan ng magkasunod na forehand winners. Sinabi ni Iyala na naging mahalaga ang pagiging mapagpasensya at ang paghahanap ng mga solusyon sa mga panahong bumaba ang antas ng kanyang laro. Ang panalo ay bahagi ng patuloy na magandang takbo ng season ni Iyala na kamakailan ay umangat sa career high world number 28 matapos ang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Nakabawi rin siya kay Fernandez na tumalo sa kanya sa Stuttgart Open noong Abril. Sa quarterfinals, haharapin ni Iyala ang mananalo sa laban ni na second seed Elena Svitolina at qualifier Polina Kudermetova. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Just in time, bago ang kanilang inaabangang historic performance sa Lollapalooza, sa Grammy Museum humataw ang P-pop powerhouse na SB19. Ang kanilang performance sa Global Spin Live at iba pang dinaluhang aktibidad sa Amerika tutukan sa report ni Showbiz Angel. SB19 from the Philippines, Sa Grammy Museum stage naman sa LA, nagpakitang gilas ang P-pop Kings SB19. Isang heartfelt rendition ng kantang Wakas ang napanood ng 18 sa Global Spin Live series. At syempre pinerform din ng Mahalima ang kanilang viral hit na Gento. Ang grupo sumalang din sa isang interview kung saan tinalakay ang kanilang creative journey at mga kwento sa likod ng kanilang musika. Samantala, from stage to baseball field naman ang SB19 member na si Josh. Ito'y matapos niyang pangunahan ang ceremonial first pitch para sa laban ng Chicago White Sox at New York Yankees. Matapos niyan, one thing's for sure, excited na ang 18 para sa historic performance ng grupo sa Lollapalooza, kung saan may pa-watch party din bukas alas 4 ng madaling araw sa open-air auditorium ng Rizal Park. Magunita na kamakailan lang, opisyal nang kinilala ng DOT ang SB19 bilang Tourism Ambassadors ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.